Hey, good morning, grade 7. I am your new teacher in science. Nagbalik lang ko kay 1 year ko nga wala dala sa Nabol. Now, I am your teacher in science 7. So, hello everyone. Meet me. I am Jessa Amores and you can call me Ma'am Amor or Teacher Amor. Now, today I am going to discuss about our first topic in science. Okay, here's our first topic in term 1, week 1. It is all about scientific models and the particle model of matter. Now, let us discuss what is the models and the particle model of matter. Okay, but before anything else, ato asang basaho ng atong objectives. Now, ano kaya ang ating matututunan sa araw na ito? Okay, number 1, describe and explain the different models used by the scientist to explain phenomena that cannot be easily seen or detected. So, it means nga ato na ko nang i-describe or explain na to ang mga panghitabo nga dili nato kaya makita dayon or kaya mahibaluan dayon. Now, number 2, describe particle model of matter. What are the model of matter kaya? And number 3, let us recognize that matter consists of tiny particles. So, pasabot, ang mga matter daw kuno kay gikan daw kuno siya sa mga gagmay nga mga particles. Okay, that was our objectives. Now, in lesson 1, let us discuss the introduction to scientific models. Okay. Okay, mag-review sa ata. What are the models of matter? So, what do we call these representations of the molecules of solid, liquid, and gas? Okay, may i-highlight ko diri ha. Mo ni ato ang solid. Okay, tanawan ng gikolor-koloran ako ha. That is a solid particles. Next is the liquid particles and the gas particles. Okay, let us review. Ano-ano kaya ang mga example ng solid? Mga example ng liquid and mga example ng gas. Okay, the answer is, these are called particle models of matter or scientific models. Okay, ito yung mga state of matter, yung solid, liquid, and gas, ito yung mga scientific models. So, anong ibig sabihin ng scientific models, ma'am? Ito yung mga modelo. Sila ang mga kanang mga gipakita sa mga scientists para masabtan nato og maayo ang atoang kalibutan. Okay, number 2. What is the importance of using scientific representations like this in learning science? Okay, the answer is, ang scientific representations help students understand the particles behave in solids, liquids, and gases more easily. So, pasabot ani siya is, para mas masabtan daw nato paano ba naga-move ang solid or naga-move ba gyud ang solid, naga-move ba ang liquid or naga-move ba gyud ang gas. Now, next slide. Okay. When we say scientists use models, so ang mga scientists kana sila naga-study sa toang Earth, nagagamit sila ang mga models because sa reality, especially systems like Earth's climate is complex and difficult to study directly. So pasabot, mao nang nagagamit sila og mga models nga naman kay usahay kita dili ta kaya makasabot dayon sa mga lisod kaayo nga mga panghitabo nganong ang atoang Earth ingon ani na. So, the scientists will put a models. Nagabuhat sila og mga models para mas masabtan nato ang mga changes sa atoang Earth or sa atoang kalibutan. So, may mga factors daw kuno nga na-influence complex concepts, for example, climate. For example, nganong taas kayo ang init, nganong sige naman podugulan. That is a climate. So it is impossible to consider all of them simultaneously. That is why models are necessary. So yung mga models are useful tools that help scientists understand complex systems by allowing them to analyze and make predictions.
So pasabot kini mga models kay unsa ni siya ano ni siya sa mga scientist mo ni ilang gimong guide para mas masabtan pa nato og maayo og ila pong ma-analyze unsa kaya ang mga possible nga mahitabo in the future, or they can predict in the future, but not kana 100% nga ma-predict nila, but at least na siya accuracy naman lang. Okay, next we have, okay, let us review first. Basig nakalimot na mo what is the examples, or what are the examples of solid, liquid, and gas. Okay, ano kaya ang example ng solid? Ano kaya ang example ng liquid? At mga gas. Okay, what are those examples? Kaya, okay, anyone, pwede mag-comment in the comment box. What are the examples in solid, liquid, and gas? Okay, by the way, when we say solid, ano kaya 'yun? Okay, yung mga particles nga nagadikit kayo. Okay, example ani ha, magbuhat ko og box. Okay, I have her a box. Okay, mana siya. Sa solid naman, ang ibig sabihin ng solid, ito yung mga particles nga grabe kay ka digit. Okay, or nagtapad-tapad sila og maayo. Okay. Okay, mga particles na siya nga dikit kay sa nga tanan. Okay, example mo na siya mga particles. That is an example of a solid. Ma'am, naga-move na siya, ma'am. Yes. Naga-move na siya pero dili man makita sa tuang mga mata, but by using the microscope, makita nato nga naga-move ang mga particles sa solid. Okay? Nasabtan? Again, naga-move ba ang solid, ma'am? Yes. Naga-move ang solid. Naga-vibrate na sila, but in the same position. Okay. So, ganito yung mga solid, mga hitsura sa solid. Okay, naga-move na sila, pero nawala silang position. Kung asa ilang position, kung asa na sila nakabutang dito ra gyapon, but again, it will vibrate. Okay, mo na siya itong mga example. Digkit kaya na siya, dili na siya ma-move, dili na siya pwede nga mabalhin sa isa kaya another area. That is an example of solid. Okay, nasabtan? Okay, next, we have liquid. I have her an example of liquid. So, liquid naman is may mga particles gapon siya, pero look at the illustration. Okay, ma'am, naga-move na siya, ma'am. Yes, naga-move ang liquid. Pero pwede siya ma-change into other position. Pwede nga kini nga particles, example, kini nga particles, pwede ni siya nga ma-move. Wait lang. Okay, kini nga particles, okay, that is an inside the box. Okay, inside the box. So, yun ang mga liquid. Okay, ma'am, look at the figure. Digkit siya, dili. Of course, dili siya digkit. Again, naga-move siya. Kini nga mga, okay, example, kini nga particles, kini akong gishadan, pwede na siya mabalhin diri, oh. Pwede? Yes, ma'am. Because it is liquid. So, pasabot, ang iya mga particles is lagyo. Unlike sa solid nga dikit kayo. So, kung mag-move man gani siya, mag-vibrate man gani siya, dili siya ma-change. Mag-aana lang siya. Pero sa liquid naman, pwede siya mag-interchange. Pwede siya nga mabalhin-balhin. That is an example of liquid. Okay, next. We have the last sa atong state of matter. We have the gas. Ma'am, unsa ang gas, ma'am? Okay, kung unsa kalagyo ang atuang liquid, ingana po nato ang gas. Okay, example ana. Ingana lang, so lagyo kayo ang mga particles sa tuang gas. Okay, again, ma-change gapon ang iyang position. Next, what are the examples of solid? Okay,
Mo ni ang mga example sa solid. Number 1, wood. Number 2, paper. What is wood, ma'am? Mga kahoy. Naga-move din ang kahoy, ma'am. Yes, naga-move na nga to ang kahoy through, kung makita na to siya sa to ang, kung tanaw na to gamit ang microscope, makita na to nga ang mga particles sa mga kahoy naga-move. Again, naga-move siya pero wala man na change ang iyang position. Kahoy gihapon siya. Like paper, mga papel, mga ballpen, mga desk, or mga bangko, plastic man na or kahoy, even yung mga bag ninyo, mga cellphone, mat, mga notebook, when you say mat, kanang higdanan. Okay, ma'am, unsa din ni sila, ma'am? Again, kining solid, itong bata kining solid kay mao ni ang kanang mga gahi nga mga butang ato makita dinhi sa kalibutan. Like for example, wood. Okay. Nasabtan? Those are the examples of solid. Now, let's proceed. Ma'am, what is the example of liquid, ma'am? Example is water. Water. When we say water, mga tubig, mga juice, mga buko juice, kanang sabaw sa lubi, cooking oil, kanang mga mantika nga ginaprito nato, mga vinegar, mga suka, mga patis, or mga mga tuyo. Napansin niyo what are the examples of liquid? Kanang mga, unsa man? Mga example is mga tubig. Okay. So, kana is, ang ilang mga particles sana, example, ilang mga particles sana kay, pwede ma-change. Pwede ma-change into other position. Example, a glass of water na ako'y tubig nga gisulod sa baso. Okay. That is example of 2 ml. Duha daw na siya ka ml. 2 ml na siya. 2 ml. Okay. So, kung i-transfer na ko na siya into other box or other container, ang akong container nga gibalhinan niya kay square man. Square or rectangle. So, ibalhin ako ang tubig nga 2 ml sulod sa baso sa container nga rectangle ang forma. Now, ang pangutana, 2 ml ba gyapon ang mabutang dire? Yes or no? Yes or no? Again, the answer is yes. Again, walay na usab sa iyahang kadaghanon. 2 ml gyapon imong mabutang diri Duha gyapon siya ka ml. But ang iyahang position is dili na ingon ana. Diri na pwede ang tubig. Ana na ang forma sa tubig, oh. Mo na ang forma sa tubig. Unlike sa kining diri nga ang tubig is nakabilog og shape. Diri is naka-rectangle na ang shape. So therefore, the liquid can change its particle into other position. Pwede ma-change ang liquid particle sa iba nga position depende sa container or sa sudlanan nga imong gigamit. Okay, now, ang gas. Okay, naghatag lang kog ka example sa gas. Number 1 is smoke. Okay, number 1 is smoke. Kanang mga aso. Even kanang magpabukal ka og ininit, kanang mag-aso-aso gud sa gawas sa anyohang kaldero. That is an example of gas. Next is the clouds. Ma'am, saan na ng clouds, ma'am? Nakalimot mo sa clouds? Kay clouds is kanang mga panganod nga makita sa tuang atmosphere. Okay, that is an example of gas. Gas na siya, ha. Okay, next. I hope nga nasabtan ninyo the states of matter kung unsay pasabot sa liquid, solid, and gas. Okay, there are different types of models. Na ay mga lahi-lahi nga klase sa models. Number 1, we have physical models. Ma'am, unsa na physical models, ma'am? Okay, when we say physical models, are smaller and simpler, pinakagamay or gamay siya o pinakasimple nga representations of a thing being studied. Okay, example ani is the globe. Okay, example is the globe.
Okay, highlight na ko ang sorry. Okay, example is the globe. Okay, wait lang. Example is the globe. And number 2 is the conceptual models. Number 2 is the conceptual models. When we say conceptual models, ito yung mga models or mga examples sa mga scientists nga nag-tie together many ideas to explain a phenomenon or event. Example is the life cycle of a plant. Okay, paano ba nato explain ang conceptual models? When we say conceptual, dili gyud siya pwede ma-change. Example, ang plant, ang mga tanom, unsa pinakauna niya nga kuan, unsa pinakauna niya nga buhaton para mutubo siya or mudako siya nga tanom. So kailangan niya og seed. Kailangan niya og unsa nang Bisaya sa seed? Okay, mga liso. Then pagkahuman is mahimo siyang seedling. Mutubo na ang seed, na siya gamay nga dahon, na siya mga roots or mga ugat. Then the young plant. Okay, when you say young plant is na siya mga daghan-daghan na nga dahon. Mas ning dako-dako na pud siya. And the matured plant. Pasabot dako na siya nga tanom. And magkakaroon na siya ng flower. After is magkakaroon na siya ng fruits or yung bunga. That is a conceptual models. Dili pwede nga maguna ang bulak pero walay liso. Dili pwede nga namunga ang tanom pero wala gitanom sa liso. Dili pwede nga kanang tanom nga kahoy, example is kamatis. Example la kamatis. Dili pwede mo turok ang kamatis kung walay liso. Maguna gyud dapat ang liso and then magtubo ang seedling hangtod nga mahimo siyang young plants then magiging mature. Then magkakaroon na din siya ng flowers o magbunga dayon siya. That is a conceptual models. Okay, next. We have as conceptual model is a life cycle drawing. When we say life cycle is paulit-ulit lang daw siya. It is a circle. Okay, di ba? Nagkaroon na siya ng fruits. Nagkakaroon na siya ng bunga. After sa bunga is, unsay mahitabo? Magkakaroon siya ulit ng seed. Di ba? Magkakaroon siya ulit ng liso. Then, seedling. Then, young plants. Matured plants. And then, magkakaroon din siya ng flower. Then, magbunga dayon siya. Again, it is a life cycle. Paulit-ulit lang ang mangyayari. That is a conceptual models. Okay? Step by step ang mahitabo sa conceptual models. Dili siya dili siya pwede nga mag-adto diretso sa bunga kung wala pa nagbulak. Okay. That is a conceptual model. Number 3, we have the mathematical models. Now, it is a set of equations that consider many factors to represent a phenomenon. Mathematical models are usually done on computers. Example, look at the example in the PowerPoint. Okay, di ba? Nakita ninyo, sa nakita niyo, may Monday, may 22 degrees Celsius, may 24 degrees Celsius. That is an example of chart. Ito yung mga weather chart. Weather chart ang tawagan ni. Example, karon is, makita na ito is cloudy. Example, diri sa Kiyahe is cloudy. Wala kayo init nga nagpakita. So, possible nga naa sa mga 30 or 28 degrees Celsius ang kainiton lang nga nahitabo diri sa Kiyahe. Ambot lang ka din sa Nabol. Maybe the same kay isa raman taog barangay. But again, when we say mathematical models, nakita ninyo ang mga numbers, right? May 22, may degrees Celsius, may 21, may 14, and may 18 degrees Celsius. That is a mathematical models. It means, mahitabo lang na siya or, paano man nato ma-detect, ma'am? Kasagaran, mahitabo lang na or mabalaan lang nato pinaagi sa unsa man? Pinaagi sa mga weather forecasting. Okay, asa man magbase ang mga weather forecasting? Of course, magbase na sila through computers. Dili man ka pwede nga mo-adto din sa ground. Tapos may ka nga, ay,
na magpainit ka, niadto ka diha sa tunga sa ground, na nagpainit ka, ay init kayo karon na siguro sa 40 degrees Celsius. Dili man ka pwede mag-ingon ana, di ka pwede magtag-an. So kinsa man lang ang pwede nga moingon nga 22 degrees Celsius karon. Of course by using the unsa man mga equipments and reading by the computers or even mga systems sa to ang cellphone. That is a mathematical models. Next, we have simulation models. Ito yung mga digital prototype of physical model to predict its performance in the real world. Example, when we say prototype, ito yung halos kaparehas. Halos kaparehas but they are not the same. Again, ito yung halos kaparehas but they are not the same. Okay? Para mas kaya daw na ito ma-predict unsa ang naa sa ato ang kalibutan. Example ani is the seismographic seismographic tools nga kaya niya mabalan kung pila ka magnitude ang isa ka linog. Then sa ato pong weather forecasting sa atong panahon, mingan ang pag-asa sa Pilipinas nga okay, naay bagyo sa Sarangani. Karong Lunes naay bagyo nga maabot. Example lang na pero dili na siya tinuod. For example, mingan ang pag-asa Jensen. Okay, naay bagyo nga moabot sa Sarangani karong Lunes. Okay, unsa man ta karong Lunes mga 6. Okay. Karong July 6, example, naay bagyo nga moabot sa Sarangani. Okay, kaya niya i-detect. Nga naman, it is a prototype physical model. Kaya niya ma-predict unsa ang possible nga mahitabo in the real world. Example naman po karon sa mga computers are the AI. When we say AI or mga artificial intelligence. Unsa ni siya, ma'am? Kanang mga robot nga abi ni mga tao pero mga robot lang di ay. They can perform what the man can do. Again, kaya nila buhaton unsay buhaton sa tao but in limitations lang. For example, naka-program sa robot nga mag-serve sa isa ka kananan, sa isa ka, example, sa Jollibee in Jensen, example lang. So, kaya lang niya mag-serve. Pwede po siya nga makatubag o mga questions but mga limit lang. Pero again, dili niya kaya mag-reason out. That is the difference between the man and the AI robot. Ang tao, kung mangutana, pwede pa magpinilosopo, pwede pa siya morazon. Pero ang robot, pag imong pangutanon, then nakasystemize man na siya, mutubag lang na siya, pero dili na siya kabalo mag-reason. That is an example of prototype. Mura siya og tao, mura siya kaparehas, pero dili siya parehas. Okay. Apat lang to. Okay, we have many models are created on computers. Daghan dakulo kay tag mga models nga ginagamit or ginabuhat sa tong computers. Tungod kay because they can handle enormous amounts of data. Again, kaya nila buhat og amounts of data. Unlike sa tao nga may mga limitations lang pud ta kay kapuyon man pud ta. Pero ang mga computers mas dako sila og gig. Kumbaga ba dako sila og gigabyte kaysa to ang mga tao. But again and again, dili pwede nga mas bright ang computer kaysa tao. Kinsa may nagbuhat sa computer, kinsa may nagbuhat sa data, of course, ang tao. But kaya lang nila maka-store. Pwede ta makapundo sa ilang mga data nga dako pa kaysa to ang mind. But again, kita nga mga tao ang naga-input sa data sa computer. So, models can be used to test ideas by simulating specific parts of a system, making it easier for scientists to understand how certain factors affect each other. Okay, models can also be used to make predictions about the future. So, example, katong sa pag-asa nga mga example July 6 na ay bagyo nga mahitabo sa Sarangani. So pwede nila matag-an nga naibagyo mahitabo sa Sarangani, pero
Pero again, dili ta na mga disasters kaya nila mabalaan like tsunami. Dili man na nila kaya on time nga makita ang tsunami. Pero possible nga makita nila delay na ang time, taas-taas na ang time. Example, unsa kaya ang mga disasters nga dili kaya i-predict sa mga scientists? Okay, I give you one example and nag-iisang example lang gina siya nga dili kaya i-predict sa mga scientists is unsa nahitabo sa tuwa karon? Nganong na-suspended ang klase, nganong natay online class, nganong natay module. Because na ay linog, na earthquake. Again, ang earthquake, ang linog, dili kaya i-predict sa tuang scientist. Nga naman, actual na siya nga mahitabo nga disasters nga even kanang pinaka-bright nga scientist dili niya kaya i-predict. Okay, may mga ingana nga mga disasters. Pero kanang mga bagyo, kaya na mabalaan sa itong mga scientist. Kanang tsunami, possible nga kaya nila mabalaan. Because naanggi makita gud sa tsunamis, possible man gud nga magka-tsunami ang isa ka lugar kung makalindol. Pwede magka-tsunami ang isa ka lugar kung na landslide nga nahitabo sa bukid. Okay. Dako kay nga landslide nga nahitabo sa bukid, possible nga magka-tsunami na siya. Pwede pod nga kanang nag-atras man ang dagat, ma'am. Pila ka kilometer. So pwede nga pagbalik ka na sa dagat, magkakaroon siya og strong force or kusog nga pwersa gikan sa ato ang lawod. Mo na magkakaroon siya og tsunami. So those are the disasters that can be predicted, pwede matag-an sa to ang mga scientists. Okay, next we have so bisan tuod nga useful ang ato mga models, pero may mga limitasyon pa daw na sila. Nga naman, because again, they are simpler gipasayon kaysa ato ang real system. Og dili pud nila kaya dili nila kaya i-predict ang mga nahitabo sa real world. For example, ang kaya lang nila imoingon is, ay magkakaroon tayo ng bagyo. Pero wasa kay balo, nganong nagkakaroon kaya ng bagyo? Sometimes, yung typhoon na mahitabo sa Philippines is malusaw siya ba, mawala lang. Tapos ang ilang i-reason out is, tungod ako no sa mga bukid nga naa sa tuang Philippines. Yes, that is one of the factor. But again and again, dili nila accurate gyud 100% nga matag-an nga kana nga bagyo or kana nga low pressure area or LPA is mahimo gina siyang bagyo or mas mukusog pa gyud na siya nga bagyo. But again, kaya lang nila mo predict, not accuracy. Dili gyud siya accurate. But at least ma-aware ta nga mga tao. Okay, next. Sa lesson 2 naman, we have scientific models in focus, atomic models through time. Okay. Humanon ako ang week 1 para kung mag-module man gani gyapon ta karon nga week, proceed na ko sa week 2. Okay, para dili ta ma-behind sa uban nga mga klase. Okay. I assume nga inyo na ning gi-copy kay nag-send na ko ani sa Facebook page. So nagtuo ko nga inyo na ning gi-copy again, inyo ning kapihon sa mga wala pa naka-copy, inform your classmates nga naamoy kapihon sa grade 7 science kay pagbalik dato sa face to face, i-check na ko ang inyong mga notebook. Again, this is part of your performance. Okay, when we say atoms are very tiny parts, when we say very tiny parts, gamay daw kuno, pinakagamay daw kuno kayo na nga part sa atuang kalibutan. Okay, like water. When we say water, unsa na? Tubig. Kanang tubig daw, ang tubig daw kuno kay made of atom. Nga nagdigkit-digkit siya or kanang dili as in totally nga nagdigkit pero nabuo siya nga water according to science. Even ang hangin, nakakita mo hangin wala. Wala, dili na to makita ang hangin, but we can feel the air. So kanada ko ng hangin gikan daw gyapon na siya sa atoms. Kanang mga plants. Okay, give me an example of plants. Unsay makita ninyo sa gawas? Okay, coconut. Kana to mga lubi, mga sagbot. Those are the example of plants. Ingon ang scientist, kanang plants daw kuno made of atoms daw kuno gyapon na siya. And even ikaw nga tao, ako nga tao, even mga hayop are made of atoms according to scientists. Now, let us discuss what is atoms. Again, ang atoms are very tiny particles daw kuno na siya pigamay daw kuno kana siya nga particles nga kung magdigkit-digkit kayo,
Unsa ganito basta dikit kayo, mag-move, mag-vibrate lang, dili mag-move ang iyang position. Solid, liquid, or gas? Okay, that is solid. Okay, mag-vibrate lang siya, dili ma-change yung position. Now, kung lagyo gamay ang iyahang mga particles, ma-change ang iyang position, that is, unsa man? That is liquid. Pero pag lagyo kayang distansya, that is a gas. But they are made of atoms according to scientists. Okay. Next, we have 5 major scientific models. Number 1, we have solid sphere model. Okay, nakita niyo ang picture sa gilid. Okay, model ko ninyo ang example sa solid sphere atom. Ingon siya diri nga tiny solid balls that cannot be broken apart. Kini daw ko ng atom, ingon ang solid sphere model, kay gamay daw kuno kayo na siya nga unsa nga solid balls. Bula daw kuno nga gamay kayo na bisag unsaon daw nimo og buak, dili gyud daw siya mabuak. Okay? Example daw kuno is like a small marble or basketball with no parts inside. Nga naman, nga di ba siya mabuak? Example daw kuno ng julin or kanang bula, di ba? Nay sulod wala. Of course wala na siya sulod, pero unsa man siya bilog. Bilog na siya. Bilog na siya nga walay sulod sa iyahang, wala siya sulod sa sulod. Okay, walay empty siya ba empty, walay sulod ang iyahang sulod. That is an example of solid sphere model. Again, dili gid siya mabuak. Nganong di ba siya mabuak man? Again, wala man gud siya sulod. So nganong mabuak man siya kung walay sulod? Okay, that is an example of solid sphere model. Okay, nasabtan na. Next, we have plum pudding model. Look at the pictures nga naa sa inyohang right side. Okay, tanawa ang pictures. Di ba na ay bilog, tapos inside the bilog, napagi mga bilog-bilog nga gagmay. Okay, that is called electrons mix inside. So, nakita ninyo ng yellow. Kining yellow, kana nga yellow is na ay mga, di ba na negative o kana. That is negative. Pag negative gani ang charge, that is an electrons. So ingon ang plum pudding nga ang plum pudding model daw kuno kay excuse me. Electrons na bilog na siya nga sa sulod na mga electrons or mga negative particles or mga negative charge nga naa sa sulod. Okay, nasabtan? Okay, next. We have example. Kailan man siguro mag-chocolate, no? Or chocolate chips. Sa chocolate chips daw kuno, naa daw kuno siya palaman nga cupcake sa sulod. Okay, example, na kay chocolate. Tapos nasa sulod is na ay cupcake. For example, Cloud9. Unsay nasa Cloud9 nga kanang peanut ang iyang flavor. Di ba ang Cloud9 is na ay palaman sa sulod nga mga sa mani. That is an example of plum pudding model. Kumbaga sa isa ka model is napagid siya sulod. So kana nga sulod is gitawag siya og negative charge. That is an example of plum pudding. Okay, here is the clue. Paminawa ang clue. Pag sinasabi kasing negative, okay, basa, negative particles, di ba, gi-highlight na ako, electrons, that is a plum pudding model. Mo lang na ang clue, ana. Okay, next, we have number 3. Di kay klaro, okay, we have Rutherford model. When we say Rutherford model, yun ang sinasabi na ang atoms daw kuno kay na small center. Okay? Na small center. Okay, unsa ning small center, ma'am? Asa na, ma'am? Ari, oh. Ari mo na ang small center sa atom. Ara, mo na siya. Mo na small center sa atom. Unsay tawagan na, ma'am? Unsay tawagan nang nasa tunga, ma'am? They're called nucleus. Tawagan is nucleus. Kana kini ang tawagan na is nucleus. Example, pareha daw kuno sa mangga nga naa sa kung ang mangga nga seed or mangga daw kuno nga liso in the middle with empty space around it. Okay, pansinan ninyo ang mangga, di ba? Kita na og mangga, liso sa mangga. Kung imo na siya ablihan, unsa man?
nagyapon na siya sulod sa sulod. Okay, ang mangga ablihan nimo. Di na siya liso. Pag i-open pag yun mo ang liso, nagyapon na siya sulod. Okay, that is an example of Rutherford model. Again, pero sa Rutherford model, ang tawag anang center kining naa sa tunga daw kuno is unsa ganito? Okay, nucleus. Tawag ana is nucleus. Okay, manang tawag ana naa sa tunga sa Rutherford model. Okay, next, number 4. We have Bohr model. Okay, look at the picture in the left side na niyo, left side. Okay, so Bohr model na ay nagpakita nga electrons or negative charge moving around the nucleus in circles. Okay, ma'am, unsa nang electrons gani, ma'am? Okay, when we say electrons, ito yung mga negative. Anong forma ng negative ana? Mo na forma sa mga na siya. Okay, that is an example of electrons. Mo niyo, kini. Ingon ang Bohr model kanang mga red good kini. Kini oh, kana unsa pa kana? Yes, kana oh. Those are the electrons. Again, those are the electrons. Ma'am, unsa ning naa sa blue, ma'am? Unsa kining tawag aning blue nga nasa tunga? Unsa kining tawag ani? According sa katong isa ka model kagay na. That is a nucleus. Again, that is a nucleus. Now, kining naa sa kilid nga mga pula-pula, naga-move daw kuno na siya. Again, paminaw ha. Naga-move na siya. Naga-move. That is called electrons. Ang tawag na is electrons. Okay, like a planet's moving around the sun. Para sa tong planeta, naga-move daw kuno ta around the sun. That is an example of Bohr model. I assume nga nasabtanan ninyo kay binisaya man jud. Binisaya man gyud ang explanation. But if ever maglisod mo og sabot sa akong binisaya, you can ask your classmates nga kaya makasabot og binisaya. I understand nga lisod sa inyo mosabot og Bisaya. And even me, bisag ako dili na ako kaya ma-explain og blaan. So pasensyahanay na. That's the end of our topic. Okay. So, after ani is, again, magpa-quiz ko. Magpa-quiz ko via Google Form. Ma'am, saan ang Google Form, ma'am? Maginay nyo yung pangutana. Okay. Mag-send ko link sa inyong messenger sa tong GC. After anang link is inyo na siyang i-open. I-open ninyo. Mag-answer lang mo dito. Magtuplok-tuplok mo ABCD. Again, kung unsa yang kailangan, halimbawa, last name. Unsay isulat ninyo? Inyong pangalan, apelyido. Okay, pag last name is apelyido. Remember ha, last name, apelyido. First name, pangalan ninyo. Middle name, kanang naa sa tunga sa inyong pangalan. Pangalan or apelyido na sa inyong mama sa wala pa siya nagninyo. Again, fill up the form precisely. Tama ang pag-fill up sa inyong form. Dili pwede nga magkamali-mali. Again, then sa inyong questions, ana is, dali lang, ABCD lang na, i-press lang ninyo, inyo lang na ituplok kung sa inyong answer A ba, B, or C. Okay, ma'am, kanasang deadline na, ma'am? Okay, hangtod mama ng isa ka term. Hangtod mama na itong isa ka term. Again, dalawa natin first quarter, second quarter, dili na yung na term 1, term 2, and term 3. Kanasang deadline gani, ana, ma'am? Term 1. Hangtod mahuman ang term 1. Kano sa man mahuman ang term 1, ma'am? September 2026. September pa ang deadline. Taas lagi kayo, ma'am. Yes, kay kabalo ko ang uban, lisod pa kayo magbuhat. Lisod pa kayo mag-fill up. So, possible nga pag mag-face-to-face ta, matudluan ta gyapon mo. Kay nasabtan, again, mag-send ko link para sa iyong Google Form para dito mo mag-answer. So, I assume nga nasabtan ninyo again and again. Kung naglibog mo, pwede ra ninyo ni ibalik nga video. Pwede ra mo magbalik anig tanaw nga video para mas masabtan ninyo. And then, ma'am, kung mag-answer mi, ma'am, pwede mag-open notes? Yes, pwede mo mag-open sa inyong notebook. Mag-open, magani mo kung mag-face-to-face. Mag-kudigo, magani mo kung mag-face-to-face. Kana pa noon nga naka-online, dili ko kakita, di ba?
pwede mo mag-open sa inyong notebook. And I hope nga inyo ning masabtan. Kay kung magkita ta, mag face to face ta, kini nga topic is dili na nako pwede ibalik. Again, dili na nako ibalik ni nga topic. Let us proceed to another topic para dili kay ta ma-behind sa tuang lessons. Okay? So I hope nga masabtan ninyo o pwede mo mag-group study, pwede mo mag-group discussion para mas masabtan niyo ato ang topic. Okay? So, that's all our topic for Lesson 1, Week 1, Term 1 in Science 7. Okay, bye-bye everyone!